Under normal condition, kailangan may regular board of directors dito. And alam nyo naman siguro yung nangyari, nung nakakaraang mga taon, nagka-problema tayo dahil kung sa nangyari nung time na yun. So, but that has been few years ago. Yeah. Long years. Opo. Dapat kailangan na namin ng maninindigan para sa amin. Ang sa amin po, sa akin kasi, nilagay lang ako rito. Kung ang majority wish ng ating mga member consumers ay ma-reconstitute na yung board, patigin natin sa mga kinukulan, sa NEA. But at least we should be informed until when the situation should be like this. Because we cannot exist like this forever. Eh ganun, ngayon, ang nangyari ng mga ganito. Yes, ma'am. I think one of your member here, si Dr. Kapusan, ay sumulat sa EA. Iparating yung sinasabi ninyo. Yes, and we're waiting for the response. And second point, sir, yung sinasabi niyo kanina na may gagawin kayo na petition, when will be this? Kasi may mga description tayo na napag-uusapan eh. Idilim yung buong Northern Samars. Given yung 128 million plus additional charges, I don't think an ordinary household can afford to pay 1 month's pledging fee. Yung iba, magpapagpungkol na lang yan eh. Yes, ma'am. Talagang aware kami na hindi kaya ng ating kababayan. Singilin natin yun para ibayad Yes. sa mga suppliers. Kaya nga po, yung pinakita namin kanina, hindi namin ipapas-on muna lahat. I-withhold namin yung pag-pass-on kasi alam namin mahirapan yung tao. Kaya yung present kanina, either 2/3 or 1/2 lang muna yung i-bill namin for July para magaan naman para sa tao. Kasi kung i-pass-on namin lahat yan, I think tama po yung sabi nyo, maraming magpapabuto. That is appreciated, sir, but Yeah. not 100%. Yes. Kasi gusto sana namin yung talagang root cause, kung bakit nag-generate ng ganyan kalaki. Ay naipaliwanag Yun sana po ang pagtuunan natin ng petisyon natin. Ayun, marami ng petition ma'am na nakarating sa ERC. Marami na pong Ano pong petition. nangyayari doon? In fact, nakipag-meeting nga kami doon sa commissioner mismo, yung chair ng ERC. Ang nangyari, i-acknowledge na parang may depekto yung formula nila ng pag-compute ng line loss that was February. But we are disappointed na until now, wala pang ginagawa. Given, sir, that you are an expert in this field, what do you think is the most viable na gagawin natin para ma-pressure ang ERC na bigyan ka ng petition natin? Nagkakandak kami ngayon ng signature campaign among the LGUs. Bakit hindi nyo po hikayatin ang mga member consumers? Willing na po kami matutulong eh. Yes, ma'am. Kailangan lang namin ng... Mayroon kami ipapas around na parang petition. Magpapasignature campaign tayo rito para magiging mas malakas yung ating. Idadaan natin sa ating mga representatives siguro sa Congress para sila yung mag-pressure kung magsama-sama yung mga congressman sa buong Region 8 para maparating yung issue sa kinaukulan. I think makikreate ng impact yan. Okay, sir. Given that there is a timeline, by din kayo sa description, so kami naman po magdi-demand. Kailan po ito mangyayari? Kailan po ito gagalawin ng pamunuan ng Orsacel? Ongoing, ma'am, yung signature Waiver campaign. natin po. Ay, makakarating din sa inyo. Lagi na po sir. Kasi immediate yung dapat i-address natin. Kung gusto nyo, bukas may sarili tayong gagawin Ayun po ang gusto namin marinig po, sir. Immediate action. Bukas, yung Northern Samar Business Club, kung gusto nyo pumirma dun sa signature campaign, ipapas namin po yung petition. Bakit po hindi? Okay, sige po.